Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman po ang inyong lingkod, Engineer J, mga idol, no? So ngayon, pag-uusapan po natin itong impeachment ni VP Sara Duterte. As we all know, ang mababang kapulungan, mga idol, ay still conducting a hearing tungkol dito sa impeachment ni VP Sara Duterte to identify the probable cause, mga idol. Okay? When in fact, ito po ay idineclare na po ng mababang kapulungan, especially itong House Committee on Justice, na merong sufficient informed ground or substance itong impeachment ni VP Sara Duterte. 'Di ba? Pag sinabi po nating sufficient informed ground or substance ang impeachment ng isang tao, especially VP Sara Duterte, sana magkaroon na po sila ng botohan ang plenaryo ng ating mababang kapulungan upang ito ay agarang i-transmit sa Senado kung meron po silang matibay na ebidensya laban sa Vice Presidente. Pero ang nangyari kasi ngayon, mga idol, baliktad. I-declare na po nilang sufficient informed ground or substance itong impeachment ni VP Sara Duterte. Pero makikita po natin bakit nagkaroon pa ng hearing, nag-issue pa sila ng mga subpoenas sa SALN, whatsoever, against the Vice President, when in fact, it did not happen doon sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kung makikita po natin kaya nagkaroon ng question ang kampo ni VP Sara or yung ibang mga abogado like Attorney Israelito Torion, Attorney Vic Rodriguez, questioning the legalities of these impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Kasi nga, merong allege or issue na ito daw po ang ginawa nila ay isang mini trial, fishing expedition, upang makakalap ng matibay na ebidensya. Kasi kung i-declare na nga na sufficient informed ground and substance, bakit pa ba kanila pang hahawakan yan? Dapat nagkaroon na ng botohan doon sa plenaryo ng Kongreso ng mababang kapulungan, and then pag enough na yung nakakuha po sila ng 1/3, automatic na po yan, i-transmit sa Senado para magkaroon ng trial ang impeachment ni VP Sara, mga idol, di ba? Kasi kung matibay yung ebidensya, matibay yung statement ni Madriaga, ng ibang mga witnesses laban kay VP Sara Duterte, sana i-transmit na yan doon sa Senado. Pero ang question kasi natin, bakit pa kayo nagkaroon ng mini trial? Okay? Bakit pa? Hindi naman kayo, di ba, allowed by the law na magkaroon kayo ng mini trial. So yun po, mga idol. Kaya ito, nagkaletse-letse ngayon. Meron na ngayong question ang kampo ni VP Sara doon sa Korte Suprema questioning the legalities of these impeachment proceedings. Kasi nga, bakit pa nagkaroon pa ng mga subpoenas, nag-issue pa ng mga subpoenas laban sa pangalawang Pangulo? Di ba? In fact, hindi po yan ang nangyayari. Nag-issue kayo ng subpoenas laban sa Pangulo, sa impeachment ng Pangulo. So that is unfair para sa kampo ng Vice Presidente. And with that, kaya nga nag-question sila, they're seeking for a temporary restraining order or they're seeking for a TRO doon sa Korte Suprema. Okay? Yan po, mga idol. Kasi parang fishing expedition yung ginagawa nila . Pag sinabi kasi natin, mga idol, na sufficient informed ground on substance, wala na pong subpoenas yan. Nag-identify ka na nga na sufficient informed ground on substance. Sasabihin mo pa probable cause? Ano bang probable cause ang hinahanap mo? Sufficient informed ground on substance na nga, di ba? So yan yung question ng kampo ni VP Sara. Okay? Sa atin kasi, fairness. Are you really seeking accountability? Sa flood control projects, hindi nyo pa nga na-solve yung flood control. Wala kayong ginawang investigation. Dito sa flood control, meron ba nakulong?
Hindi, wala. Yan yung malaking issue. Ini-issue yung sa tao because of your political, ano bang tawag sa atin dyan? Political affiliation. Kaya ayaw nyo kasing magiging presidente si VP Sara. Kasi alam nyo na hindi siya makapagpapatawad ng hindi siya makapagpapatawad sa mga korap na mga opisyalis ng gobyerno. So, ang ginawa nila, gusto nilang mawala ang Duterte. Yan kung mawawala ninyo ang mga Duterte sa political scene ng ating bansa. Kasi as we all know, sobrang laki ang tiwala ng mga Pilipino. Based on surveys, Based on surveys, sobrang laki ang tiwala ng mga Pilipino sa mga Duterte even until now. Okay? Yan, kung siguro na-solve nyo yung flood control issues or scandal na yan, okay sana. Pag ma-solve nyo yung krisis sa petroleum, sa diesel, sobrang taas Nag times 2 agad Di ba? O tingnan nyo si Marcoleta, nag-walk out kasi hindi nyo nasagot. Di ba? Kung mapababa pa yan, yung presyo ng gasolina, crudo, di malaking tulong po yan mga idol, di ba? Ang nangyari kasi, kabulastugan yung ginagawa ninyo Why? Palagi niyong iniisip, Sara Duterte, wala kayong pakialam sa taas ng diesel. At saka sobrang mahal ng bigas. Kasi ang bigas ngayon sobrang mahal na Mga almost 80 ba yan? Yung bigas? Ano ba yan? Kagaguhan ba yan? Tapos inuuna nyo impeachment? Sino bang mga taong susuporta sa impeachment na yan? Kasi ang iniisip nyo, hindi kayo mapapatawad sa mga korap ng mga opisyalis ng gobyerno or sa mga kongresista natin, sa mga korap. Hindi kayo mapapatawad ni VP Sara pag siya magiging presidente. Kaya inuuna nyo politika instead sa hinanaing ng ating mga kababayan. Diba? Nagmahal na yung gasolina, yung crudo. Umaangal na nga yung mga tao kahit, diba? Umaangal, sobrang mahal Ano bang magagawa ng impeachment sa mahal na crudo, gasolina? Diba? Ano bang magagawa ng impeachment sa mahal na bilihin ngayon? Bigas, mga karne, di ba? Ano bang magagawa ng impeachment sa korupsyon dito sa flood control? Bilyon-bilyon na yung nawala. Sino bang niloloko ninyo? Tapos sasabihin nyo, you're looking for accountability. Solve first the flood control scandal or flood control issue, corruption in the flood control. Because that is what we're looking. Inuuna nyo impeachment to erase Duterte in the political scene of our country. You cannot erase that. Because the people are behind them. Diba? Ang mga tao nasa likod nila, hindi nyo sila mawawala. Kaya inuuna nyo impeachment kahit merong krisis sa crudo, gasolina, naghihirap yung mga tao, krisis sa mga bilihin ng ating bansa, sobrang mahal, bigas, karne, at yung iba pang mga bilihin, di ba? Palagi niyong inuuna yung impeachment, mga idol. Tapos yung ginagawa niyo pa na impeachment, very unfair. Okay? Naghihiring pero parang gumagawa kayo ng mini trial. Yan nga yung sinasabi ni Luistro, di ba? Mini trial, yan yung sinasabi niya Kaya nag-question yung kampo ni VP Sara Duterte. At kung harap din si VP Sara dyan sa mababang kapulungan, what's the point of attending in that House Committee on Justice ni VP Sara when in fact, ito namang sinasabi niyong kung mag-a-attend po siya mga idol, matatransmit naman yung impeachment niya doon sa Senado. So that's the question mga idol, no? Di ba? Doon lang sa Senado, i-transmit nyo na. Kung totoong may probable cause, ano ba kayo? Parang naggumagawa kayo ng fishing expedition mga idol
Parang gumagawa kayo ng fishing expedition. Di ba? Kung mayroon kayong matibay na ebidensya, magbutuhan nyo na doon sa Senado, malalaman natin yan sa trial. Yan nga yung sinasabi ng kampo ni BP Sara. Bakit pa kayo nagkakaroon parang mini trial dyan sa House Committee on Justice when in fact, you are already voted that the impeachment against Vice President Sara Duterte is sufficient in form and substance. Ano ba yan? Di ba? Magbutuhan na kayo Parang nagkaroon kayo ng mini trial Mag-senador muna kayo. Pabihira. Mag-senador muna kayo para kayo magiging judges dyan sa impeachment na yan. Di ba? So, yun lang po mga idol. So, sana nagustuhan nyo po ang video natin. And please, if bago lang po kayo dito sa ating YouTube channel, please do not forget to subscribe mga idol sa ating YouTube channel. At gagawa din tayo ng video maybe tomorrow mga idol. Okay? Thank you so much mga idol. God bless.